Good afternoon, everyone. As we start, I'll be reading Psalm 31. In you, O Lord, I have taken refuge. Let me never be ashamed in your righteousness. Deliver me. Incline your ear to me. Rescue me quickly. Be to me a rock of strength, a stronghold to save me. For you are my rock and my fortress. For your name's sake, you will lead me and guide me. You will pull me out of the net which they have secretly laid for me, for you are my strength. Into your hand I commit my spirit. You have ransomed me, O Lord, God of truth. Verse 21. Blessed be the Lord, for he has made marvelous his loving kindness to me in a besieged city. As for me, I had said in my alarm, I am cut off from before your eyes. Nevertheless, you heard the voice of my supplications when I cried to you. O love the Lord, all you his godly ones. The Lord preserves the faithful and fully recompenses the proud doer. Be strong and let your heart take courage, all you who hope in the Lord. God bless the reading of His Word. No? Nindot kayo ang gisulat sa salmista. Even though nga anaa siya sa besieged city, he will not be ashamed or he will not fear sa iyahang kalaban tungod kay ang Ginoo ang iyahang rock, ang iyahang stronghold nga maoy nagatabang, nagaprotektar kaniya. And it is God who hears his supplication, his prayers. And for us, mga anak sa Ginoo, we will also cry for help dira sa Ginoo. And He will be the one nga magadungog niini, magatabang kanato. He will be the one nga mahimo nga rock, the rock and our strength and our refuge. Siya ang magaprotektar kanato and no one can harm us in His protection. And for that, let us all stand and let's sing the hymn number 444.
us pray. Our Heavenly Father, thank you Lord for your goodness, for your faithfulness nga gipakita nimo kanamo. Salamat po Lord sa pag-sustain kanamo, pagtabang kanamo sa amo ang panimbahon. Padayon ka nga mo'y makiguban kanamo. Padayon ka nga mo'y magatabang kanamo samtang kami magasimba dira kanimo. Ikaw pod mo'y magapanglihok kanamo pinaagi sa imuhang pulong. And mulakaw kami nga adunay kalipay tungod kay nakita namo ang imuhang pagpanalangin kanamo. Ug bisan na pod Lord ang imuhang grasya kadagaya mao gyoy padayon nagatabang kanamo. Ug bisan na pod Lord pasalamatan kanamo sa amo ang tibok adlaw nga panimbahon karong adlaw. Kani among ginaduol dira kanimo in Jesus name. Amen. Alang sa ato ang ikaduha nga hymn, ito ang kantahon ng hymn number 488. For our scripture reading, kindly open your Bibles on 2 Kings chapter 12, the whole chapter. 2 Kings chapter 12. In the 7th year of Jehoash became king, and he reigned 40 years in Jerusalem. And his mother's name was Zibiah of Beersheba. Jehoash did right in the sight of the Lord all his days in which Jehoiada the priest instructed him. Only the high places were not taken away. The people still sacrificed and burned incense on the high places. Then Jehoash said to the priests, all the money of the sacred things which is brought into the house of the Lord in current money, both the money of each man's assessment and all the money which any man's heart prompts him to bring into the house of the Lord, let the priests
take it for themselves, each from his acquaintance, and they shall repair the damages of the house wherever any damage may be found. But it came about that in the 23rd year of King Jehoash, the priest had not repaired the damages of the house. Then King Jehoash called for Jehoiada the priest and for the other priests and said to them, "Why do you not repair the damages of the house? Now therefore take no more money from your acquaintances, but pay it for the damages of the house." So the priests agreed that they would take no more money from the people, nor repair the damages of the house. But Jehoiada the priest took a chest and bored a hole in its lid and put it beside the altar, on the right side as one comes into the house of the Lord, and the priests who guarded the threshold put in it all the money which was brought into the house of the Lord. When they saw that there was much money in the chest, the king's scribe and the high priest came up and tied it in bags and counted the money which was found in the house of the Lord. They gave the money which was weighed out into the hands of those who did the work and who had oversight of the house of the Lord, and they had paid it out to the carpenters and the builders who worked on the house of the Lord, and to the masons and to the stone cutters, and for buying timber and hewn stone to repair the damages to the house of the Lord, and for all that was laid out for the house to repair it. But there were not made for the house of the Lord silver cups, snuffers, bowls, trumpets, and any vessels of gold and vessels of silver from money which was brought into the house of the Lord. For they gave that to those who did the work, and with it they repaired the house of the Lord. Moreover, they did not require an accounting from the men into whose hand they gave the money to pay to those who did the work, for they dealt faithfully. The money from the guilt offerings and the money from the sin offerings was not brought into the house of the Lord. It was for the priests. Then Hazael, king of Aram, went up and fought against Gath and captured it. And Hazael set his face to go up to Jerusalem. Jehoash, king of Judah, took all the sacred things that Jehoshaphat and Jehoram and Ahaziah, his fathers, kings of Judah, had dedicated, and his own sacred things, and all the golds that was found among the treasuries of the house of the Lord and of the king's house, and sent them to Hazael, king of Aram. Then he went away from Jerusalem. Now the rest of the acts of Joash and all that he did, are they not written in the book of Chronicles of the kings of Judah? His servants arose and made a conspiracy and struck down Joash at the house of Milo as he was going down to Sila. For Jozachar and the son of Shimeath and Jehozabad the son of Shomer, his servants, struck him, and he died. And they buried him with his fathers in the city of David, and Amaziah his son became king in his place. God bless the reading of His word. Natay tulo ka pagtulunan nga ato ang tanawon niining ato ang gibasa. Una is the repairs of the temple, which is gipakita kung unsa ang ilahang pamaagi sa mga halad sa mga tao. The money that was brought up is kwaon sa mga priest, ug ang mga priest mo repair sa temple. But nakita sa hari nga walay repair nga nahitabo. And then gipakita pod kanato kung giunsa nila pag
uh, handle sa situation aron nga ma-repair ang temple. And isa sa ako ang makita nato sa verse 15, pinaka-nindot nga ilahang gibuhat. Moreover, they did not require an accounting from the men into whose hand they gave the money to pay to those who did the work, for they dealt faithfully. So sa atoa, if there are repairs and natay kwarta nga gipagawas, let us be faithful sa pagkuan niini nga ibayad nato sa mga nag-repair niini. Sa atoa nga kuan naman tay nahitabo nga repair. Nakita po nato nga faithful ang pagkabuhat or pagkagasto niining mga repairs. Kay kinahanglan ni alang sa balay sa Ginoo nga anindot gihapon or okay gihapon walay mga daot ang balay sa Ginoo. And we have also seen nga dili ta kinahanglan nga mahimo nga mukuti sa mga butang-butang tungod kay ang Ginoo mo'y naghatag kanila og ability nga mahimo silang faithful sa task nga gihatag dira kanila. And also, ang mga tao nga gihatagan og task sa pagkuan sa temple is nabayaran. Kay kung wala na himong faithful ang mga tao sa pagbayad sa mga carpenters, mason, sa mga unsa pa nga nagtrabaho ato sa temple, naagyo reklamo nga mahitabo. And they were not faithful nga nibayad sa ilaha. And ikaduha is makita po nato ang oppression ni Hazael sa Jerusalem. Now, sa dihang i-attack ni Hazael ang Gath, he won. And makita po nato kung unsa ang nahimong response ni Jehoash sa dihang nakita niya nga napildi ni Hazael ang Gath. And para sa iya ang pinakamaayo nga buhaton is to give up his treasures, ang treasures nga anaa dira sa iyahang sulod sa panimalay, sulod sa panimalay sa Ginoo, para lang dili sila sulungon ni Hazael. And makita nato nga nindot ni nga nahimo nga butang ni Jehoash tungod kay kung makapture sila ni Hazael, they will serve Hazael and his people, and they will serve other gods nga ginasimba sa Aram. And si Jehoash is natudluan og insakto sa mga priest, kay dito man siya nagdako sa mga priest. So nindot yun ni siya nga although maka-question ta nga nung gihatag niya tanan nga mga bahandi sacred things nga naadira kaniya og anaa sa panimalay sa Ginoo, but it is to preserve ang temple, i-preserve ang ilahang pag-worship sa Ginoo. And lastly is, although si King Jehoash is faithful sa iyahang pag-serve sa Israel, sa Jerusalem, sa iyahang country, apan wala siya nahimo nga fully faithful dira sa Ginoo. Although nagsunod siya sa sugo sa Ginoo, apan wala niya giwala ang high places. And for this, kung ato ang pagbasahon ang next nga chapter, makita nato kung unsa ang iyahang gipangbuhat. And this nga iyahang gipangbuhat, nahimo panoon niya nga ang Israel or ang Jerusalem, they also sinned against God. The people also sinned against God because of the high places, because burn gihapon sila incense ug nagahatag gihapon sila og mga kanang ihaw gihapon sila og mga calves didto
And for God, it is not right. Kay ang nanay templo para kanila nga ilahang adtuan. Ug didto sila muadto for them. Kung gusto sila mahibalik dira sa Ginoo for blessing, for guilt nga mga incense or unsa pa man, and all the rituals nga ilahang kinahanglan pagabuhaton dapat sa temple nila pagabuhaton. And for that, hatagan sa Ginoo ug oppression. Naa si Hazael nga ni kuan sa ilaha ni murag ni plunder sa ilahang mga bahandi, and also tungod niini God also gihatagan ang katawhan or gi-allow niya nga mamatay si Joash or si Jehoash na ay conspiracy nga nahitabo sa ilahang country. And for that, gipatay siya dito sa Milo for his unfaithfulness dira sa Ginoo. If he was faithful sa pag-serve sa Ginoo, he will not serve or he will not deserve niini nga kamatayon. And for us, kung aduna may sugo sa Ginoo, let us serve faithfully. Kung unsa man ang gisugo sa Ginoo, di nato dungagan or sagulan pag unsang mga butang. Let us obey and serve faithfully dira kaniya. Dako ang ihatag ang ato ang mga applications and prayers sa ato ang tithes and offering para kang pastor. Ating pasalamatan ng Panginoon sa mga lessons dito, no, sa 2 Kings chapter 12. Also, let's include in prayer ang ating online Bible study mamaya, which is April. Ang kanilang wedding ngayong Saturday na. So, pray natin siya. Okay? March 1. Sige, tayo manalangin. Lord, we thank you for 2 Kings chapter 12, wherein we've seen that the temple was repaired to the initiative ni King Joash. And salamat o Diyos sapagkat mentioned here in the verse, particularly in 15, that the people were faithful in dealing with the repairs and all the accounting of the men para sa gawain para sa templo ng Diyos. O Lord, maraming salamat Panginoon sa lesson na ito, na it will also serve us as a lesson, as a guideline, O Lord, na magkaroon ng heart para sa tahanan ng Diyos. Kami rin Panginoon, maaaring wala kaming templo ngayon para sa Old Testament, but we have buildings also to repair. May mga accountabilities din na kailangan namin tugunan sa mga pangailangan sa gawain ng iglesia. Kaya o Diyos, bigyan mo rin kami ng heart na katulad sa mga taong ito, Panginoon, na may puso para sa gawain ng Diyos. Lord, may we be concerned with the needs also of the church, because ito ang tahanan na kung saan kami ay mananalangin, sumasamba, at higit sa lahat ay nakikita ng mga tao kung mahal namin ang gawain ng Diyos, mahal namin ng Diyos, ay mahal din namin ang lugar na pinagtitipunan ng pagsamba. O Lord, we also have seen the oppression of Hazael towards Jerusalem, and may mga bagay dito na maaring mahirap ipaliwanag, lalo na ang pagbibigay ni Joash ng mga sacred things, mga gamit sa templo, mga treasuries, para lamang umalis at si Hazael at hindi conquer in Jerusalem. And sadly, this portion of the commentary sa
chapter na ito probably would question some of those who read, but it is the would say the equivalent of Joash's unfaithfulness also by retaining the high places and where the people burn incense and do burnt offerings apart from the regulated principle, regulated worship that God ordained in the temple. O Lord, it will set a reminder for us that in worship, you regulate everything, you instruct everything that is needed for worship that pleases the Lord. And outside of that, ay ito'y kasalanan sa iyong harapan. Anything that is not ordained by God as a new form of worship is indeed ito'y hindi kanais-nais sa harapan ng Diyos. Kaya ito yung somewhat naging parusa sa kanila. O Lord, maraming salamat sa mga payak ng mga lesson sa chapter na ito. Dalangin namin, O Diyos, it will always set as a reminder for us, lalo na sa amin, Panginoon, na iyong mga anak na nagtitipon-tipon din sa iyong iglesia. Lord, we pray also this afternoon para sa online Bible study mamaya with Sis April. And also we pray for Sis April and Eric on their wedding sa Saturday. May you bless the union. May the marriage be glorifying to you. And may the testimony of the gospel be seen in this couple, O Lord. Lord, we thank you for all this. And Father, we also thank you for the tithes and offerings this afternoon. May you bless also ang finances nito na magamit sa mga mahalagang bagay, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong iglesia dito sa lupa. Maraming salamat, Ama. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. As we get our tithes and offerings this afternoon, shall we all rise and let's sing hymn number 473.
seated. We continue with our new series, ang Five Solas of the Reformation. And our passage ay naroon pa rin sa Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove that the will of God is that which is good and acceptable and perfect. Tayo manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa pagkabasa ng iyong salita. Maging Panginoon, sa oras na ito na marinig namin ang iyong mensahe. At ang dalangin namin, Panginoon, na patuloy kang mangusap at kumilos sa aming mga puso, sa aming kalagitnaan. At we pray, O Lord, for not just the knowledge of and the lesson and the application of this passage, but we pray na ito'y magbago, Panginoon, ng aming mga puso at mga isipan. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So we continue sa ating five solas, and last time, if you remember, no, we've taken up the first sola, which is sola scriptura, which is our only foundation. And sa unang punto na iyon, nakita natin na ang mga reformers, they faced the Roman Catholic Church, which believe its teaching is to be final and absolute. And hindi lamang sa mga Roman Catholics, nung time na rin doon sa other side, there are also the Anabaptist radicals who believe that they not only they are not in need of teaching office anymore of the church, and seemingly they don't need the Bible either, for the very reason that they believe that the Holy Spirit spoke to them and lives in them. So, diretso na yung kanilang mensahe na galing sa Diyos sa umagitan ng Espiritu Santo. Well, that's their version of it. So, ang mga reformers insisted that the Bible was the sole final authority in determining doctrine and life. So, the creeds were very binding to the Reformed, and the Constitution or the newly reformed communion and baptism, lahat na yun kasama yung mga creeds at confessions that were drafted ay napakahalaga, no, para sa mga reformers. At ito yung pinaglalaban noong time ng Reformation. Now, sermons in the Reformation era, hindi na yung mga trivial pursuit, hindi na siya mga storytelling, bagkos ito'y nakasentro, Christocentric, nakasentro kay Kristo ang mensahe at nakasentro ito sa Ebanghelyo. And again today, the Bible, especially in mainline Protestant churches, sa iba ay ito'y isang misteryosong libro, no? Parang yung libro ng mga witch at mga warlocks, no? Na mga mystery books na consider nila, para bang may mga orasyon na Latin na magbabago, na parang may genie kang hinihima sa lamp at masusunod yung iyong mga kahilingan, no? Yun ang pagkaunawa ng marami kahit hanggang sa panahon natin ngayon about the Bible. Now, the Bible, when we say sola scriptura, is not a magic book of spell, but it is the sufficient Word of God ang nasa loob, nakapaloob sa Biblia.
And what we need in pulpits today is just like in the reformers, no? So ginawa nila. It must be dapat ngayon similar today that uh, ang ating mga pulpit ay ma-reform doon sa biblical preaching. Now, we continue with our second sola, which is Solus Christus, which is Christ alone. And ano ang pinag-uusapan pag sinabing ito Solus Christus? It is Christ who is our only mediator. So during the Middle Ages, the minister, as we've seen sa mga having a special relationship with God, as they meditate God's grace and forgiveness through sacraments, ang problema sa time na yon, nakaasa sila doon sa mga sakramento na para bang sa kanilang pag-maintain ng mga rituals or mga sacraments, they believe that their sins will be forgiven, and at the same time, ito yung kanilang ticket to heaven. There were challenges during this time. Kung paanong ang pluralism sa ating panahon ngayon ay uso, ito'y uso na rin sa kanilang panahon. That is why the reformers ay ibinabalik nilang muli na ang tanging mediator, ang tanging daan patungo sa kaligtasan ay hindi yung mga rituals, kung ano yung mga penitensya, yung mga abuloy, na kung ano-anong mga abuloy sa Iglesia Katolika, kundi si Kristo mismo. Kung isang tao ay nais maligtas, kailangan niyang lumapit kay Kristo. Kailangan niya manampalataya kay Kristo. So in issues of doctrine, life, salvation, one must cling only to Christ. Christ alone. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. The Reformation was, more than anything else, an assault on faith in humanity, no? And a defense of the idea that God alone reveals Himself and saves us. We do not find Him, He finds us. Diba? Sabi ng scriptures, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin. Ephesians 1:4. So the very emphasis here, the second cry of the Reformation is Christ alone. Jesus was the only way of knowing what God is really like, or who He is, and the only way of entering into a relationship with God as our Father instead of a judge is only through the Lord Jesus Christ. In order for us to escape the wrath of God that awaits those that did not acknowledge Christ, si Kristo pa rin. Kung tayo hindi dadaan kay Kristo, hindi tayo makakadiretso roon sa ating Ama sa langit sapagkat si Kristo ang mediator. Anything we ask, sabi roon, sa pamagitan kay Kristo ay ipagkakaloob ng Ama. And the affirmation of the Reformation sa panahon natin ngayon, Protestant Reformation, is hindi nagbabago. Because Christianity is still in trouble. Katulad noong 16th century. According to one sociologist, na 35% daw ng evangelical seminarians deny that faith in Christ is absolutely necessary. Yung iba sa easy believism, no? Basta sambitin mo lang yung mga magic words doon sa prayer na nakalagay doon sa isang booklet, ay ligtas ka na. There are also that say that majority of the people that claims to be Christian in some degree, sabi nila, God will save all good people when they die, regardless of whether they trusted Christ or not. And they all agreed. That is the majority of the people believe. 85% of adults
believe that they will stand before God to be judged. They believe in hell, but only 11% think that they will go to hell. Sapagkat sila naniniwala, I have a non-Christian friend. When we talk about hell, about heaven, he said na ang Diyos ay pag-ibig. Christ is love. Jesus is love. So on the last day, sa araw ng paghahatol, kung meron man daw paghahatol, magbabago daw ang isip ng Diyos sapagkat kanyang puso ay malambot, maawain. So yung mga papadala sa impyerno, hindi na raw matutuloy sa impyerno. Bagkos maaawa ang Diyos at ililigtas na sila sa heaven. Now, that is ignorance, not just of the Word of God, but ignorance of who God is. Do you think that a holy God will tolerate sin before His eyes? Will tolerate sin in His kingdom in heaven? If we know who God is, that He is holy, holy, and holy, by all means, no man or woman that enjoys sin will enter heaven on Judgment Day. Sabi nga ni R.C. Sproul, when he observed that to the degree that people think they are good enough to pass divine inspection and are oblivious to the holiness of God, to that extent they will not see Christ as necessary. That is why 1/4 of the born-again evangelicals surveyed and agreed with the statement that one would think it may raise na mga red flag, no, for those who might agree with the same thing. They put it like this way: if a person is good or does not enough good things for others during life, they will earn a place in heaven. So furthermore, when asked whether they agreed with the following statement, sabi nila, ang Christians, Jews, Muslims, Buddhists, and others all pray to the same God, even though they use different names for that God. 2/3 of the evangelicals didn't find that objectionable. I remember a popular guy back in the 90s, and I guess he's still popular today. Yung si Rick Warren, no? Yung kanyang purpose-driven life. This is the very statement that he said. It's also almost verbatim to what Pope John Paul II also said back in the 90s and early 2000, na para bang all rivers lead to the sea. So, kahit pa ikaw ay Muslim, o ikaw ay hindi totoong Kristiyano, ikaw ay Hudyo, kung Buddhist, kung anumang Diyos pagsilbihan mo, they all go, those prayers reaches the very same God. Pero that is not what Scripture says. Para sa kanya, parang napakaliit na bagay lang yon. It's just a little difference that God would not reconsider. No. Imagine, doon pa lamang sa Garden of Eden, sa pagkain ni Adan at ni Eva, doon sa forbidden fruit, sinabi ba ng Diyos, sige na lang, nagkamali naman kayo, i-reconsider lang natin? No. Pinalaya sila ng Diyos. God is very much particular with His command. He is not a God that would compromise. Kung siya ay Diyos na nagko-compromise, hindi siya Diyos. Ang tawag sa Kanya, idol. An imaginative caricature God in the minds and hearts of idolatrous men. May iba nagsasabi na isang independent fundamentalist, ang sabi niya, what is important in their case is that they have conformed to the law of God as they know it in their hearts. Parang it sounds biblical, pero it's not. As long as ikaw ay conform to the law, para mo na sinabi, as long as you're sincere. But sincerity will not save anyone.
Even dun sa ating pinakasincere na intentions, no? Hindi. Hindi tayo. Hindi nakabase, nakaangkla ang kaligtasan sa sinseridad ng ating mga puso. Anong sabi ng sa Jeremiah 17:10? Pinaka-deceitful sa lahat ng scammer ay sino? Oh, ang ating mga puso. Hindi yung scammer na nakita nyo nakapost online, kundi ang ating mga puso mismo. But this cultural influence toward relativism is not only apparent in the masses, it is self-consciously asserted by some of evangelicals being teachers of this time. Sabi ni Clark Pinnock, the Bible does not teach that one must confess the name of Jesus Christ to be saved. The issue God cares about is the direction of the heart, not the content of their theology. So for those of us who have some inkling of the direction of their heart, yun ang sinasabi ng Jeremiah 17:9, that might not be as comforting katulad ng sinasabi nito na kinote ni Pinnock. The Bible does not teach that one must confess the name of Jesus Christ to be saved. The issue God cares about is the direction of the heart, not the content of their theology. That is definitely wrong. No? So to say solus Christus does not mean that we do not believe in the Father or the Spirit. But what it does insist is that Christ is the only incarnate self-revelation of God and Redeemer of humanity. The Holy Spirit draws not attention to Himself, but leads us to Christ, in whom we find our peace with God. Thirdly, sola gratia. Hindi sola gratia, ha? Sola gratia. Our only method. Ano yun? Grace alone. The reason we must stay with the Scriptures is because it is the only place where we are told that we are saved by the unprovoked and undeserved acceptance of God. Madalas ko ma-mention ito, no? Hindi dahil sa wala akong ibang maisip na illustration, pero ito yung pinaka-clear na illustration na kung saan ay pinapakita na ang religion, majority of the religion is works salvation. Doon sa 1960s na nanalo ng 5 Oscar Awards sa mga nakaabot ng time na yon. The Sound of Music ni Julie Andrews and who's the other guy? Christopher Plummer. Alam na misis ko yun kasing edad niya yata niya yun, inabot niya, no? Si Christopher Plummer. Mayroong scene doon na kung saan the captain, si Christopher Plummer, has a sudden, become bewildered with a sudden attraction to her partner doon sa movie, si Julie Andrews, si Maria, and then they rhapsodize doon sa song na, nothing comes from nothing, nothing ever could. So somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Panood niyo yan? Siguro yung mga bago ngayon, mga millennials, di na napanood yun, no? High School Musical na siguro yung pinapanood yun, no? So, in that portion of the movie, well, we appreciate the movie, no? In terms of theatrical play, film, no? Pero kung minsan, we need to be conscious of the content of the movie or the film itself. Sinasabi niya ron na deep down, human nature is convinced that there is a way for us to save ourselves. Diba sa lyrics ng song na yon? Somewhere in my youth or childhood, kung bakit daw siya pinaburan na doon sa kanilang relationship ni Captain, what's his name in Von Trapp, no? Doon sa character na yon. It's because she is convinced that
she had done something good. So God had favored her. Well, perhaps God will have to show us the way or even send a messenger to lead us back. But we can actually follow the plan and we can pull it off all by ourselves. No? Parang ganun yung dating. The law is in us by nature. We were born with consciences that tells us that we are condemned by that law. Hindi pa man tayo nakakabasa ng sulat o nakakabasa ng kahit anong letra, but deep in our hearts, if we are only honest to ourselves and to God, when we did something wrong, no? Hindi maiwasan sa mga bata. Talagang sakit ng mga bata, no? Sakit din ng mga unggoy. Ano yung sakit ng unggoy? Naranasan niyo na bang manghunting sa mga kabundukan, sa mga kagubatan, kung paano manghunting ng unggoy? Maraming technique. Pero ang pinakamadaling technique sa kanya ay painan palagi ng pagkain. Kasi ang unggoy talaga. Ibig sabihin, greedy kasi ang unggoy. So, one thing I noticed is that yung buko na coconut, yung coconut, pag binutasan mo yon na ganito lang kaliit, no? Tapos kahigin mo yung laman ng buko na fresh, iwanan mo, italiin mo yung buko sa puno. Then pag nakita yun ng mga unggoy, lalapit sila, mag-aaway pa yan kasi kung sino yung dapat mauna. Yung unggoy na pinakamalaki sa kanila, usually the males, the alpha males, kahit maliit yung butas at malaki yung kamay niya, dahil nga may nasusungkit silang meat of the buko, coconut meat, tikman lang, mas marami pang nasa loob, ang gagawin nila, ipipilit nilang ipasok yung kanilang malaking kamay doon sa maliit na butas at pag nandoon na, kukunin nila ang lahat ng makukuha na sa loob. Then, the hunter would approach the monkey. At hindi pa ako nakakita in my experience before, way back, when we hunt monkeys before, na merong isang unggoy na iniwanan yung buko. Sapagkat kung ano yung nadakma niya doon na fruit, because of the greediness of the monkey, naka-clench yung kanyang fist sa loob ng butas, kahit anong hila ng kanyang kamay, dahil ayaw nga niya bitawan yung mga pinanghahawakan niya doon sa loob na laman, ay hindi siya makakatakas. So, madali nang talian yung liig ng unggoy, yung kamay, and kasama yung buko, no? Huli na ang unggoy. Now, anong connection nun dito sa tao? Katulad ng sabi ko kanina, ang tao, ay ugali ding unggoy, no? Hindi tayo naniniwala doon sa evolution na ang tao ay nanggaling sa unggoy. Siguro lang merong namana ang tao sa unggoy o ang unggoy may namana sa tao na pagiging greedy, no? Kung sasabihin natin na ang tao ay hindi conscious sa kanyang kasalanan, ang mga bata, may ganun din, nagsimula. Meron ba sa atin dito na hindi man lang nanguha ng candy sa ating mga nanay at tatay kung iniwan yung candy dyan sa lamesa nung bata pa tayo? Diba? Yung mga bata, yung mga toddler, yung mas bata pa kay Star, pag they see something that is good and pleasing to their eyes, when they're just infants, anong ginagawa nila? They grab it and they would not let go, even though they don't understand what it is, if it's food or not. Anything that is colorful, that is seemingly it's enticing to the eyes, then he or she will not let go. Yan ang tao, no? Pero habang nagkakaedad yung bata, 2, 3 years old, at may nagawang kasalanan, kumuha ng candy, kumuha ng kung anuman sa bahay, pag nahuli mo, anong initial reaction? Sasabihin pa niya, ay, kinuha ko ang candy mo. Wala, no? Walang isa kahit na masabi natin proud. The initial reaction is katulad ng unggoy. Hahawakan yon, hindi bibitawan. At gagawa ng kanyang lahat ng escape strategies para lang makatakas doon. Ganon din yung mga bata. Tinatago yung mga candy. Why? There is the guilt of sin na naroon sapagkat nilagay ng Diyos yon sa bawat isa sa atin. Hindi pa man tayo nakakabasa, we don't
know the constitutional laws of the Philippines or international, but there is the law that is imprinted in our conscience that that is wrong. So, have you heard the story? I don't know if you've heard of this, but this has been around in many pulpits for quite a long time. May isa raw lalaki na naglakbay sa kagubatan, sa kabundukan, ng gabi na. Wala siyang ilaw. Then, all of a sudden daw, this man, nahulog doon sa bangin. Pagkahulog niya sa bangin, sa last minute, kahit wala siya nakikita, nakakapit siya sa kahoy. So pagkapit niya sa kahoy, buong gabi niyang tiniis na para hindi siya mahulog sa bangin, kumapit siya. Now, may boses daw na nagsabi na, bumitaw ka na, bitawan mo na. Pero ayaw pa rin bumitaw. No? Kahit na narinig niya yung team song na gusto ko nang bumitaw, ayaw pa rin niya bumitaw. Sabi, bumitaw ka na, ayaw makinig. Then, nung mag-umaga, na-realize niya he's just 1 foot from the ground. No? Ganon ang tao. Ang ating mga puso ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. Pero sa ating konsensya, no? Ang ating konsensya nagsasabi sa atin kung ano ang kasalanan. At kung sa ating ganang sarili, aasa natin ang ating kaligtasan, that is bound to fail. A lot of our decisions fail. Remember, the law tells us that even our best works or our best decision are like filthy rags in the sight of God. The gospel tells us that it is something in God, in His character, His kindness, goodness, mercy, compassion, and nothing in us. Dapat ang ating pagtitiwala ay naroon sa Diyos lamang. Sapagkat there is nothing good in our will, ating decision and act, or even if we open our hearts and dissect it before God, makikita ang lahat ng laman noon. Many doon sa medieval period, doon sa Dark Ages, believe that God saved by grace. But they also believe that their own free will and cooperation with grace ay is an integral part of salvation. In today's version, of course, may mababasa natin mga books. O, isa punta tayo doon sa mga natawag na Christian bookstores. Maraming mga self-help books na kung saan ay may kita mo ron may mga kasabihan ng ating mga kapitbahay na God helps those who help themselves. Biblical ba yon? Hindi ibig sabihin nakarinig tayo na may word na God doon. It's in the Bible. Over half of the evangelical churches surveyed all over the world thought that this was a direct biblical quotation. And 84% of people in the world thought that it was a biblical idea. God helps those who help themselves. And that percentage is rising in our churches, in many churches, particularly in evangelical churches. Isa pang issue dito sa Reformation is the creeping Pelagianism. Alam ba natin kung ano ibig sabihin ng Pelagianism? No? Minsan nakikikot lang tayo na reform kami kasi anti-Pelagian kami. Ano ibig sabihin ng Pelagianism? No? Pelagianism is a heresy that denies original sin and the absolute need of grace. Completely works talaga siya, salvation. And this heresy was never tolerated in its full expression during the Reformation. However, sadly, tapos na marahil sa history yung Protestant Reformation, pero sa panahon natin ngayon, kailangan pa ba ang Reformation? Yes. Because this teaching about Pelagianism is very much tolerated and even promoted in many evangelical churches today.
lalo sa mga evangelical circles. The great revivalist ng mga charismatics, kinuha nila ang kanilang systematic theology kanino? Kay Charles Finney. Siya ay tinatawag na revivalist of the last century at naging patron ng maraming evangelicals. And yet, he denied original sin. Remember yung ating doctrine of man. He does not believe on the doctrine of original sin. He does not believe on the substitutionary atonement, justification, and the need for regeneration by the Holy Spirit. In short, si Charles Finney, though maraming mga bagong evangelical churches ngayon na nag-i-espouse sa kanyang theology, is a Pelagian. This belief in human nature that is so prominent na ginagamit sa maraming evangelical doctrine at hinahaluan ng evangelical grace. Kaya kung tatanungin natin, kailangan pa ba ang Reformation sa panahon natin ngayon, ang five solas? Yes. Sapagkat sa panahon natin ngayon, parang hindi pa rin nagbago. Ang kaibahan lang siguro, during the Dark Ages, violence is on a real height. No? There's anarchy in the land compared today na medyo mas civilized na. Which moves us to the fourth, which is sola fide, or only means. No? Is faith alone, sola fide. The Reformers said that it is not enough to say that we are saved by grace alone, or even many medieval scholars held that view, including yung mentor ni Martin Luther. Rome viewed grace more as a substance that as an attitude of favor on God's part. So, ibig lamang sabihin nun, grace was like water poured into a soul. It assisted the believer in his growth toward salvation. The purpose of grace was to transform a sinner into a saint, a bad person into a good person, a rebel into an obedient son or daughter. So the Reformers searched the scriptures and found a missing ingredient in the medieval notion of grace. And to be sure, there are many passages in scripture that spoke grace transforming us and conforming us saan? To be a better version of yourself. Yun din ang sinasabi doon sa panahon ng Reformation era. But the Reformers did not see that in the scriptures. Na maging better version of yourself. Your best life now. Diba? Mga familiar na lines, no? Doon sa model na preacher ng toothpaste. But we see in the Bible, sinasabi rito na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, ito ang paraan na kung saan tayo'y makakalapit kay Kristo. Tayo ay tatanggapin ng ating Panginoong Kristo. Tatanggapin ng Diyos. According to Scripture, God declares a person righteous before that person actually begins to become righteous. Hindi nakaangkla doon sa kanyang katuwiran, sa kanyang righteousness, ang kanyang pag-akyat sa langit, pagpasok sa langit. Ito'y nakadepende sa Diyos. So, kanino tayo dapat manampalataya? Sa sarili? That's our sermon this morning on saving faith. It is the faith that is imputed, the righteousness imputed to us, the righteousness of Christ. When a person trusts Christ, that very moment, he or she is clothed in His perfect holiness. So that even though the believer is still sinful, hindi naman kasi ito sinless perfection, he or she is judged by God as blameless.
Most Christians today in evangelical churches do not hear the doctrine of justification by grace or justification by faith alone. Many cannot even define what is justification, and that's our meditation on the book of Romans. Although justification is the doctrine by which, according to the reformers, according to Luther, no, the evangelical reformers, ito raw doctrine and justification by faith alone is where the church stands or falls. It has been challenged. Number 1 o number 2 ba ito? Si Finney, openly. Si Charles Finney na pinafollow ng mga evangelicals, china-challenge niya itong justification by faith alone na doctrine. The doctrine of an imputed righteousness, sabi niya, is another gospel. Tiyaw mo na. For sinners to be forensically pronounced just is impossible and absurd. That's Charles Finney. The doctrine of an imputed righteousness is founded on a most false and nonsensical assumption, representing the atonement rather than the sinner's own obedience as the ground of his justification, which has been a sad occasion of stumbling to many. So, if the evangelicals today that follow the systematic theology of Charles Finney, actually Pentecostal theology is para lang copycat version ng systematic theology ni Charles Finney. By hearing this and by reading his writings, he's not a Christian at all. Totally Pelagian ang teaching ni Pelagius. The doctrine of an imputed righteousness is founded on a most false and nonsensical assumption. Yun ang paniniwala niya. Representing the atonement rather than the sinner's own obedience. So nakaangkla doon sa obedience ng tao, sa performance ng tao. Ang ground of justification, sabi niya, dapat yun ang tinututukan. Yun ang dapat basihan ng kaligtasan. Nandoon sa performance ng tao. Which is very, very sad. Lastly, Soli Deo Gloria, or to God be the glory. To God be the glory alone must be our only ambition. The world is full of ambitious people. And I do believe we all know that. Sabi ni Apostle Paul, it has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known. Romans chapter 15, verse 20. Since God has spoken so clearly and saved so many, the believer is now free to worship, to serve, and glorify God and to enjoy Him forever, beginning doon sa kanyang conversion. Ang tanong ngayon, ano ba ang ambisyon ng mga evangelical churches ngayon? Dumami, mag-multiply, no? Mag-evangelize, pero hindi mo makita yung content ng evangelism doon. Kailangan dumami tayo via cell group. Paramihan, no? Mega churches. Paramihan ng members, paramihan ng uma-attend, paramihan ng nag-worship. But do you think that what the evangelicals are doing right now pleases God or it pleases men? There are churches, particularly in the U.S. I don't know if it exists here in the Philippines, baka hindi lang ako aware. Mga, what's that term on the back of my mind and tip of my tongue, Brad Tim? Seeker sensitive, that's the right word. Seeker sensitive churches. Thank you, Brad Tim. Na kung saan, particular sila sa pangailangan noong mga uma-attend sa churches. So there are big churches abroad, mega churches, na kung saan meron ng coffee shop sa loob. Na kung gusto mo magkape, no? Mala stadium ang kanilang mga churches,
pwede kang lumabas, so within the church, nandun lang, eh, para ka lang nanonood ng basketball sa baseball, nanonood ng sine, nandun yung amenities sa within the building of the church. No, mga seeker sensitive churches. Naging goal ay yung um, napakaganda ng equipment sa music. Kompleto, buong banda. Mas mababa mag-desire ang church ng magandang sound? Hindi naman. Pero depende sa gamit. No? Kasi yung iba, gumastos ng milyon-milyon para lang magkaroon ng magandang sound ng keyboard, magandang sound ng music. They hire the best musicians. They hire the best of singers just to attract people to go to their churches and have multiple services on a Sunday. So para ka lang nanonood ng concert sessions, no, mga sessionista na mga performances. It's more like an entertainment, not a life-changing churchmanship. Hindi na siya church. Para ka lang nanonood ng isang performance na may pinangalanan ng religion o may pangalang Jesus, church na. Is it for the glory of God or entertainment? Is God's glory or our self-fulfillment the goal of our lives? Walang masamang mangarap, mga kapatid, kasi may mga pamilya tayong binubuhay, nabubuhay pa tayo rito, no? Hindi naman suicidal yung ating goals, no? Paano tayo makakapangaral ng salita ng Diyos kung mismo tayo ay nahihirapang mag-survive? So we need still to work. We have children na kailangan ipadala sa eskwelahan at kailangan palakihin. But then again, ano ang ating final goal? Yun ba ay nauunawaan natin ng ating mga asawa, ng ating mga anak? Ano ba ang goal, anak? O ano ba ang goal na sinishare natin sa ating mga kaibigan? Nag-glorify ba ang Diyos sa lahat ng goals natin ito? Do we see God's grace as the only means for life and salvation? Not just life here, but life eternal. Or are we still seeking some of the credit for ourselves? Before, I met somebody na sabi na mga kasabayan niya nung sila'y nagsisimula pa lang daw sa pananampalataya. At pagdating ng paglipas ng mga ilang taon o dekada, isa sa mga kaibigan niya naging pastor na. Ngayon, pagdating ng panahon, dahil pastor na yung kaibigan niya, siya hindi pa, siyempre, nagpastor yun, medyo mas nakakaalam siguro sa kanya, may lamang siya ng konti sa pananampalataya o sa mga katuruan ng scriptures. Itong pastor, he rebuked, he corrected this person na naging kasabayan niya nung bata-bata pa sila. Now, the attitude right now of this person, sabi niya, hambugero na yun si pastor, ano ba? Ano man. Kung dili sa ako, di na siya maluwas. Mapapakamot ka talaga sa mga parts ng iyong body na hindi makati, no? Ang akala ng iba na sa kanilang pag-share ng gospel, kung bakit naligtas yung taong na-share nila. No. This is God who saves. Kung ikaw man ay ginamit ng Diyos sa pangangaral ng salita ng Diyos, then rejoice. Why? Pinahintulot ng Diyos na gamitin ka ng Diyos sa malalaking bagay, sa mga malalaking gawain, sa pagliligtas niya ng kanyang mga tao. Naging instrumento ka ng paghahayag ng salita ng Diyos. But never na dapat maging attitude ng isang tao na naligtas siya, nasharean ko siya. Kung hindi ko nasharean niya na, hindi yan siya saved. No. That seemingly you're taking the credit. Or kung gumaling man sa sakit, I remember one time na may isang iglesia na nasamahan ko noon. Nang malaman nilang gumaling yung may sakit, sabi niya, mabuti na lang, no? Kung hindi natin pinag-pray yan. Kung hindi rin sa ating earnest na prayer, malamang may sakit pa rin siya ngayon. Hello?
There's nothing in us that can move a heart or change the heart. It's a spiritual surgery that only God can do. Wala tayong atin doon. Kaya nga, remember yung ating quote no, sa morning, sa Sunday school, na share ko one time dito sa ating slides, na success in witnessing is simply proclaiming the word of Christ, the gospel, to others by the power of God and leaving the results to God. Hindi tayo ang nagliligtas. Hindi tayo ang nagko-convert. At lahat ng ating ginagawang ito, hindi natin pwede ito isumbat kahit kanino man o higit sa lahat sa Diyos na sabihin natin na dapat umakyat tayo ng langit sapagkat marami tayong nagawa sa gawain ng Diyos. No. This is all for the glory of God. Let us remember the very basic of the catechism. Westminster Confession of Faith, the Westminster Catechism. Number 1, what is the chief end of man? It's to glorify God and to enjoy Him forever. Walang sinabi doon na kahit tayo meron na token doon. There's a preacher, there's a Reformed preacher that said, preach Christ and be forgotten. Mga kapatid, the 5 solas are important during the Reformation era. And as we see the world today, there's a big need for us to share what happened and what is the issue during the 16th century na nag-brought up ng Protestant Reformation. And from there, makita nila ang 5 battle cries ng Reformation na ito. The 5 solas of the Reformation. To return to the roots of faith is not merely an act of nostalgia, but a daring leap towards a purer truth that beckons from the pages of Scripture. In the quest to align worship with the divine message, together with the Reformers, let us ignite a flame of renewal, illuminating the path of corruption to clarity. In application, brethren, let us remember the Protestant Reformation. Hindi ito Bible, no? Hindi siya inspired Word of God. Pero makikita natin kung paano ginamit ng Diyos ang mga tao sa panahon ng 16th century na kung saan ibinalik yung corrupted, adulterated version of the gospel ng iglesia ay ginamit ang mga tao sa panahong ito, mga preachers niya, na kung saan tayo mabalik doon sa pinaka-essence ng Biblia. So let us remember the Protestant Reformation. Let us not just call ourselves Reformed, but does not even have an understanding what the Reformation or the Protestant Reformation is. Second, let the Bible be the ultimate authority on matters of faith, not church or tradition. This was the issue back in the day, that the popes, the priests, are the ones who dictate on how someone will be saved. And it was prone to abuses. And it was really abused. No? Maraming mga fiction, mga adulterated version ng pag-worship, even ng mga paraan sa kaligtasan na hindi nasulat sa scriptures, ang naituro ng Romano Katoliko. That is why we must go back to the Bible and believe the Bible. And thirdly, let us use the Reformation as an opportunity for gospel proclamation. That whenever we share what the Protestant Reformation is in history, laging nakalakip doon yung 5 pillars, the 5 doctrines, the 5 teachings of the Protestant Reformation. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, and Soli Deo Gloria. Let's come before God in prayer. Lord, we thank you for this afternoon, for taking us to the Reformation era. At kung paano pinapaalalahanan mo kami sa mga nangyari sa history. Lord, this is not an alternative on the teaching of the Bible, but may you remind us that in this era,
muling na ibalik ang pulpit sa kanyang right place. Ang glory ng salita ng Diyos at ng Diyos at kung sino ang Diyos ay muling na ibalik sa bawat pulpito. Kaya Panginoon, ang aming dalangin sa panahon naming ito, sa maraming mga churches na ang pulpit ay parang nailagay na lang sa sidelines. Parang secondary lamang sa mga programa ng mga iglesia. Nawa, O Diyos, gamitin mo kami na instrumento sa pagpalaganap ng katotohanan na iyong salita. At nawa, O Diyos, gamitin mo kami upang mabalik ang pulpito sa dapat niyang kalagyan sa mga iglesia. Lord, may you use this as a means to convey the message to those that are loose in their worship, that are loose in their teaching, and they are loose in their understanding on how to be saved. Lord, we thank you for this afternoon as we remember the Reformation. And Father, we pray sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ingatan mo ang bawat isa, pagpalain mo ang bawat isa, at nawa, O Diyos, samahan mo ang bawat isa sa aming mga gawain sa isa namang buong linggo. Lord, thank you for the day of worship. Thank you for being with us. May you bless this day. May your name be glorified, and all the praises and thanksgiving be to you alone, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. In response to our sermon this afternoon, shall we all rise and let's sing hymn number 667.